Napakasakit madam pero kinakaya ko pa rin. Dear Madam Native Filipina, gusto ko ulit sanang sumulat pero pakiramdam ko hindi pa ito ang tamang oras. Umaasa pa din kasi ako na matatapos ang AFAM story ko ng masaya. Kasi parang hindi na po yun mangyayari. By the way madam, ako nga pala yung dati niyong letter sender na byuda. 48 years old at merong 2 anak, ages 14 and 18 years old. Yung panganay kong babae, merong mild autism at ang aking youngest naman po ay meron ding mild ADHD. At yung nakilala ko pong AFAM sa Christian dating site ay isang Amerikano. Isa po siyang retired na sundalo. 5 major wars po yung naging assignment niya. Kaya naman naging disabled siya. Bedridden for almost a year. And then naka-recover naman. That's the reason na nag-retire siya because of disability. Kasi aside from that, meron din siyang PTSD, mild ADHD, and DID. And also, parehas kaming widow. Yung wife niya namatay way back 2016. At meron silang isang anak na babae na 19 years old na. So, ito na nga madam. Ito na ang bagong update namin ni AFAM. Nitong June 22 lang, this year, 2024, he finally broke up with me. Madaming nangyari sa kanya. Last May 2024, naging aggressive ang therapist niya. Para lang maging okay ang PTSD niya. Kasi gusto niya talagang pumunta dito sa Pilipinas. Kaso, nati-trigger ang PTSD niya while doing the treatment. Ang sabi ng doctors niya, itigil muna hanggat maaari ang contact namin sa isa't isa. Kasi lagi daw niya akong binabanggit sa mga doktor niya. Kailangan niya daw mag-focus until matapos ang treatment niya hanggang Agosto. Pero, hindi sana siya mag-a-agree doon pero kailangan. So, during his treatment, sinusundo at hinahatid siya ng van going to the treatment facility. And then fast forward, last June 11 ay nasira po ang van na naghahatid sundo sa kanya. Kaya naman, nag-drive siya going there. Pero sa kasamaang palad, binangga siya. Betting the red light yung ginawa nung nakabangga sa kanya. Grabe ang naging epekto nito sa kanya. His left leg was paralyzed and may trauma din sa spine and sa brain niya, which will later on will cause him to have a stroke. Currently, he can't walk, talk, and almost 24/7 in pain. But madam, before the accident, medyo dumistansya na siya sa akin. Siguro dahil naiisip niya din na need niyang wag masyadong ma-attach sa akin. Kasi nga, nagte-therapy nga siya. And then nung ma-aksidente siya, lalo pa siyang naging distant sa akin. He seldom calls me babe or says, I love you. And then nung June 20, I didn't know na death anniversary pala ng late wife niya. And then pinakita niya sa akin yung message niya sa asawa niya. Hindi ko alam pero nagselos ako. Ang sabi ko, buti pa siya namimiss mo kahit wala na. While ako na nandito buhay, parang hindi mo namimiss. Nagalit siya madam. Hindi niya yon makalimutan na kahit nasa hospital daw siya at nasa critical na kondisyon, naisip ko pa daw yon. Kaya naisip niya na maghiwalay na lang daw kami. Kasi mahihirapan din naman kaming ipagpatuloy ang relasyon namin sa sitwasyon niya. Matagal pa bago siya gumaling completely. Gusto niya na maging happy ako at hindi niya yon maibibigay sa akin sa kalagayan niya ngayon. Masakit madam pero kinakaya ko. Paano nga naman namin matutuloy ang relasyon namin kung ganyan na ang kalagayan niya? Lalo na at bumigay na din ang pag-asa niya para sa aming dalawa. Note madam, legit po yung accident kasi nasa news mismo ng state nila. Nabasa ko mismo and binanggit din mismo ang situation niya sa church nila via online mass. Ganon din sa Facebook niya na pinost ng friend niya na nakisakay sa kanya nung nangyari ang aksidente. May nag-comment din pala madam sa nauna kong video na nagmamadali daw ako masyado na makapunta ng US. And yes, ang sagot ko po. Kasi may chance kasi ang anak ko na makapag-work doon kahit na may mild autism siya. Pwede daw kasing ipasok ng anak niya sa work niya kasi may ka-workmates daw siyang may sakit na kagaya ng anak ko.
Dito kasi sa atin sa Pilipinas, wala akong makitang mga ganoong trabaho para sa katulad ng mga anak ko. At saka wala kaming health card kasi online job lang ang trabaho ko as a virtual assistant. Sa kanila kasi sa US, once na magpakasal na kami, dahil isa siyang veteran, then may health insurance kaagad kami ng minor child ko. Please don't judge me. Single mom po kasi ako, kaya lahat gagawin ko for my kids. Pero mahal na mahal ko din naman si Afam. Hindi ko naman po siya ginagamit lang. Hello Madam Letter Sender, maraming salamat sa pag-update mo ng part 2. Sobrang nalungkot ako sa trahedya ng Afam mo. Nakakaawa siya. Kaya sana po kung gusto mong suportahan siya sa kahirapan ng buhay niya ngayon, then hindi mo na sana pinagsilusan ang taong patay na. Natural lang naman na mamiss niya ang namayapan niyang asawa kahit cheater yun. Kasi po, ang tagal din niyang naging bahagi ng buhay ni Afam at hindi mo mababago yun. Sinabayan mo na lang sana ang emosyon niya nung panahong pinakita sa iyo ang mensahe niya para sa kanyang asawa. Madam, hindi dapat pinagsisilosan ang patay. Kasi hindi na nun kayang mangagaw ng Afam mo. Ayan tuloy, nakipaghiwalay na ng tuluyan sa iyo. Isipin mo kasi madam na stress na siya sa kalagayan niya. Dinagdagan pa ng iyong pagkasilosa. Akala ko ba naiintindihan mo yung pagiging distant niya sa'yo? Dahil nga pinagbawalan siya na masobrahan sa pagka-attach sa'yo while on therapy siya. Madam, sorry kung sinasabi ko pa ito. Gusto lang kitang gisingin na may kamalian ka. Kung bakit hiniwalayan ka na niya. Kasi nga, support ang kailangan niya. Kahit emotionally na lang kasi nga malayo kayo sa isa't isa. Pero instead na intindihin mo siya, inagsiselos ka pa. Kaya ang ending, bumigay na talaga siya dahil syempre disappointed na siya sa buhay niya, problemado din siya paano kayo madadala sa Amerika, kung paano mapagpapatuloy ang relasyon yung dalawa, tapos ito silosa ka pa, no? At this point of his life, madam, he doesn't need those problems anymore. And the only way to get rid all of those problems is to break up with you. Dahil nga ang problema sa ngayon ay hindi makakatulong para sa fast recovery niya. Also, sabi naman niya na matatagalan pa ang healing process niya. Ikaw, kung kaya mong maghintay sa kanya, din pwedeng maghintay ka kasi babalik siya. Pero as you said na yes, nagmamadali kang makapunta ng Amerika for your children to find a job there, then I guess kailangan mo nang humanap ng iba. I will never judge a mother like you because I understand the struggles of a solo parent. Diskarte mo yan, kaya wala kaming karapatang pakialaman ka sa mga bagay na sa tingin mo ay nakakabuti sa iyo pati na sa mga anak mo. Ngayon, my piece of advice. If talagang mahal mo siya at willing to wait ka sa muling pagbabalik niya, mag-iwan ka na lang sa kanya ng mensahe. Sabihin mo na naiintindihan mo ang sitwasyon niya. And also, you respect his decision na hiwalayan ka. At kailangan niya ding mag-focus sa pagpapagaling niya. Tell him na naiintindihan mo na habang andyan ka, ay distraction ka lang sa healing process niya. Kasi hindi niya makukuha ang peace of mind niya dahil po pressure ang isip niya. Sapagkat problemado siya kung paano na kayong dalawa. And lastly, tell him na maghihintay ka sa pagbabalik niya. Sa ngayon, magdasal ka muna at kayanin mo ang pagkamis sa kanya. Dahil babalik siya kung siya ang tinadhana para sa iyo. You can set a specific time limit din ng paghihintay. Yung afford mo ha, kung ilang years ba ang iyong kaya. And then fast forward madam, kung talagang kayo ang para sa isa't isa, makaka-recover at babalik siya. And then kung mangyari man ang panahong yon, you should be aware about his health conditions. Dahil you mentioned that he can get stroke later on dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya. At maaring may mas malala pang mangyayari sa health niya. Basta mag-ready ka na lang sa maaring possibilities sa darating na panahon na aalagain mo na lang siya. Your situation right now is a gamble. Kaya nasa iyo ang desisyon kung susugal ka ba.